master plan. Parang nagbukas yata sila ng mga ano or existing na Oo. na mga parang water, Detention ayun, basin. detention basin. Oo, kaya daw po ay hindi na ganoon yung pagbaha or nabawasan. Doon sa mga lugar na merong detention Ayun, basin. kaya naman pala. Oo, at tanong natin yung magiging kung paano nila nagawa. No, ayan, makinig po kayo mga kasama dahil makakausap po natin si Barangay Chairman Charlie Manalad ng Barangay Santa Monica sa Quezon City. Good morning po, Kap. Si Zander po ito at si Angel. Morning, Gab. Yes, good morning Sir Sander and Ma'am Angel. Good morning po. Opo, una ho sa lahat yung Barangay Santa Monica, nasaan po ito exactly, sir? Sa Novaliches area, Sir, District 5. Along sa Novaliches. Yan River yung mga binabahan natin. Oo, ito yung mismong direktang tinatamaan kapag umapaw po ang Lamesa Lamesa Dam. Yes, Sir, Sander. Opo. Kailan po ba na, kumbaga first time lang po ba nagamit itong ating detention basin po, Kap? Yes, Ma'am Angel. Actually, itong mga nakaraang talagang tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng habagat, doon natin nalaman na talaga naging effective po ang detention basin na gawa ng ating butihing mayor. Proyekto ng ating butihing mayor, John Belmonte. Opo. Kailan po nasimulan yung pagpapatayo po nito at ano hong itsura? Ang itsura dito, Sir, last year po ginawa ito sa open area ng Pace Palmera subdivision. Ang itsura po nito, ang ibabaw niya ay basketball court and ang ground niya, yan po yung detention basin na tinatawag natin, imbakan ng tubig, which is kasya po yung kasindami ng 3 Olympic-sized swimming pool. Wow! Tsaka kung last year lang, ibig sabihin wala pang isang taon Mabilis. nung naitayo. Mm-mm. Last year po na-create na lahat ng mga bagay na dapat ayusin na iayos. So, pero project po ito 2 years ago pa. Inaayos. Opo. Kaya naman pala in 2 years. Yes, Sir Sander and Ma'am Angel. Yung factor din po na kaya hindi laki ang pagbaha. Usually kasi ang Tulian River, mga barado na yan sa mga lupa. Nagkaroon din po proyekto ng dredging dyan ng San Miguel Dir, which is yung pangako niya sa atin sa gobyerno ng San Miguel. Opo, nag-dredging sa Tulyahan. Yes, Sir, nag-dredging din. Nagkataon nga, sabay nga po, napakalaking bagay ng dalawang factor na yon. Dredging and talaga saka yung detention basin na proyekto ng city government. Mhm. Okay, Kap. Before, gaano po ba kalalim ang baha dyan po sa Barangay Santa Monica kapag ganito po talaga na tuloy-tuloy halos sa mga pag-ulan? Katulad doon nung nangyari man nakarang habagat, talaga naman po alos kalahati ng bahay binabaha po sa area ng Phase 3, saka Aguardiente, Porcils. 5 po ang area binabaha sa amin dito sa Barangay Santa Monica pag tumataas po ang tubig ng Tulian River. Opo. Yun hong detention basin, 'di ba ho mapupuno yan ng tubig kapag umuulan. After Yes, sir. po ng pag-ulan, saan mapupunta yung tubig na nandun sa detention basin? Okay po. Sir Sander, ganito po. Pag napuno na siya, so nakasara siya, once na tumigil na yung ulan, bumaba na yung Tulian River, i-release na po siya. So meron siyang parang floodgate papunta dun sa ilog. Yes, sir. Yes, Sir Sander. Oo, ang galing! Galing. Oo. Kaya naman pala, no? Would you know, Kap, kung ito po yung first na proyekto sa Quezon City na may ganyan? Hindi po, Ma'am Angel, ang proyekto ni Mayor, meron na po din tayo sa Tandansora at meron pong foundation naman ng sa City Hall. Ano po yun? Meron pong Fund, yung in Tagalog, yung fish pond. yes, sir. Yes, sir. Ano po rin yun? Retention basin din po yun. Opo. Alam niyo ho ba kung meron pa rin hong ibang mga barangay na ongoing na meron hong proyekto na kagaya po ng sa inyo? Sa pagkakaalam ko po, pero meron pong 2 barangay na ongoing. So, hindi ko lang po matandaan kung ano pong barangay yun. Kasi po, ang factor dito, sir, pag binabaha yung area nyo, Sir Sander and Ma'am Angel, tinitingnan dito ang factor, yung space para ilagay yung detention basin. Hindi naman po pwede ilagay kung wala tayong or area na paglalagyan nun. Opo, yun ho sana yung itatanong kong sunod. Anong itsura ho nung dating
pinagtatayuan ngayon nung inyong detention basin? Dati, bakanting lote. Dati, yes po. Di po sir, Sir Sander, basketball court din po siya, hindi siya Noon. covered court. Open area po siya. Mm-mm. Open area. Opo. Lumang basketball court, sir. Opo. So ngayon, nung nag-ulan-ulan, so hindi po kayo nakaranas sa mga pagbaha dyan? Hindi po ma'am. At Ganda, nakakatuwa galing. naman dahil ang natipid natin, pag binabaha, siyempre sa evacuation area, yung ating mga evacuees, mga foods, mga sinusupplyan natin. So nawala po yun, nabawasan po yun, na-lesson, sir. Ma'am. Dahil po dahil nga sa hindi na sila binaha, so nabawasan po yung mga evacuee. Yes, sir. Kaya nga po, talagang napakalaking biyaya na nagkaroon kami niyan. Dalawang factor na yan, yung dredging ng Tulian River, and then the other one, yung gawa ng ating butihing mayor na detention basin na, which is effective talaga dito. Opo. Pero maliban po doon, Kap, kamusta po ang sitwasyon, yung mga basura naman? Kasi doon sa Parañaque, nakita natin ang gabundok, Dagat. maladagat na basura. Pero po dyan sa inyong nasasakupan sa Barangay Santa Monica in particular, kamusta po ang ating waste management? So far, ma'am, regarding doon sa basura, wala naman kami naging issue sa basura. Regarding naman doon sa pagbaha, wala naman po ganun. Kagaya ng ibang mga barangay, kagaya na sa Barangay Baclaran na preview. Yung lamok, hindi ho ba naging malamok dahil po merong naiipong tubig ho dyan sa may basketball court? Wala naman po, sir. So, since naman noon, kahit na konting ulan lang, kasi po ang area na yung pinaglagyan po ng detention basin, catch basin po siya, pababa po siya. Talagang binabaha na noon yan. Yes, bagsakan po kasi ng tubig, mababa siya, sir. Lahat ng mga sa street ng subdivision, Palmera, pababa, doon papunta. So kumbaga po, ginawa ng paraan para sa halip na, alam mo yun, kumbaga bahain lang, Oo. edi ipunin muna natin yung Ipunin. tubig, saka Correct. natin ilalabas sa ilog. Exactly, Sir Sander and Ma'am Angel. Opo. So sa ngayon, paano nyo po namomonitor ito? Meron ba siyang parang, kumbaga, masisilip nyo kung gano'n siya kalalim? Yung mga ganun po, Kap? Yes po, ang pamunuan po ng Palmera Subdivision Phase 3, meron po silang nagbabantay doon na utility. Sinecheck po nila. And then time to time, pag umuulan po, katulad na may bagyo at baga-baga, bumababa po ang city engineer para i-check din po siya. Opo, nabanggit niyo po na bumababa po yung mga engineer para i-check. Secured naman ho ba yung lagusan na yun? Kasi baka mamaya merong batang naglalaro Oo. ng basketball, Correct. ma-curious, ganun po, buksan yung pintuan. Fully secured naman, sir. Talagang hindi kayang buksan ng mga bata, sir. Yun, oo. Tsaka hindi rin po ba siya napapasok ng mga basura? Kumbaga may parang net po ba siya para kumbaga yung tubig lang Tubig talaga? lang talaga. Opo, na ginawa naman po yan para yung mga malalaking mga basura hindi po pumasok doon sa detention basin, ma'am. Ayun. Mhm, Opo, siguro pang huling mensahe na lamang po, Kap, sa ating mga tagapakinig. Okay, of course, maraming salamat po sa binigyan niyo kami pagkakataon para maihayag maging proyekto ng ating buting ngayon. Joy Del Monte ng Quezon City. Of course, isa rin po sa katuwang namin dyan ang aming buting congressman. Siya rin po sa nag-request, si Congressman PM Vargas. And other than that, lahat po ng Homeowners Association ng Palmera, Palmera Phase 1, 2, 3, 4, 5, sila po ang katuwang namin sa mga proyektong ito na tinatamasa ngayon ng lugar namin sa Barangay Santa Monica. Opo. Cap Charlie, pang ilang nyo na ho? Term? Being a barangay captain, sir, this is my first term. Tatlong term po ako being kagawad, sir. Opo, at baka more or less dyan ho kayo makikilala. Yes, thank you naman, of course. Talaga naman. Pero ano lang po tayo, katuwang lang po tayo para magbaba ng mga gandang proyekto sa ating nasasakupan, especially dito po sa Barangay Santa Monica. Opo. Pabor ho ba kayong ma-extend ang Yan. inyong... Kasi may panukala na Pabor ho ba kayo Pagpaliban na muli. ipagpaliban muna ang BSKE? Sir Sander, Ma'am Angel, parang catchy question yan.
Kasi catch basin eh. Yeah. Kung makikita nyo lang ako, namumula ako doon sa tanong nyo. Cap Charlie, maraming Thank you, Cap. salamat po. Yes ma'am, Ma'am Sander and Ma'am Angel, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ayan, napangiti tuloy natin si Cap si Charlie Manalad. Alam mo, kudos din, ano, dito sa atin kasi, Sa syempre. LGU rin, sa yes, LGU, baka yan. kasi sabihin ng ating mga tagapakinig, magaling lang kayo mag-criticize kapag may dito, di ba, sinasaluduhan natin ang LGU, ang Quezon City Government sa kanilang ginawa. Pati na rin yung dyan sa may Santa Monica, di ba, sa may Barangay Santa Novaliches, Monica. yung kanilang LGU dyan. Kudos, di ba? Ang laking tulong nga naman yan, Yes, di ba? sana gumawa pa ng maraming ganyan. Meron na rin sa Barangay Tandang Sora. Tapos ongoing din daw yung binanggit niya sa Araneta Avenue. Yun. Di ba parang nabalita rin natin na meron na rin yan sa Bonifacio Global BGC. City. Bakit nga hindi gawin sa maraming bahagi ng Metro Manila? Kung kaya naman, di ba? Kung may ganyang espasyo, why not? Di ba? Tsaka sabi niya, existing naman na yung basketball court dati. Dati. Open area nga lang siya. Open Hinukay court. lang yung ilalim. Yeah. Siguro nga hindi pwede kung halimbawa ay may nakatayong eskwelahan Or o may kaya bahay. may bahay o kaya yung city hall. Correct. Baka pwede yung mga parking lot. Baka Oo. pwede. Kung may espasyo pa doon sa kanilang nasasakupan. Hindi, wala munang magdadala ng sasakyan. Pero laking tulong, di ba? Yung may ganitong detention basin. Sa may yung 'di ba may lawa sa may, although syempre nagmamarunong lang naman tayo dito.